Sentro ang kahalagahan ng paggawa ng accessible spaces para sa mga may disability sa binubuong creative project ng isang Filipino-Canadian artist sa Toronto. Kilalanin natin siya sa report ni Keisha Balatbat. There isn't a lot of media that is about disability and like the way it looks to have a disability. Kasi ang daming mga projects na yung disability ay isang problema na isi-solve natin. So we wanted to have an alternative for it's not being solved. What instead does it look like to integrate yung disability mo from your career, from your friends, from yourself, from your body. Isang music video series ang binubuo ng Filipino-Canadian artist sa Toronto na si Danny Saldo. Sa Love Me Till I'm Me Again, masusundan ng karanasan ni Saldo sa pagpapagaling matapos ang isang car accident at ang kanyang pinagdaanan para matanggap ang pagbabago sa kanyang buhay. Ginawa namin na parang episodic siya para ma-feel mo lahat ng mga complexities at hirap na pinagdadaanan pag nagkakaroon ka ng disability kasi yung disability hindi siya nagdi-discriminate. Kahit sino ay pwede magkaroon ng disability. So it was important for us to show that process and that grief. Nakaranas si Saldo ng car accident noong 2020 dahilan ng kanyang pagkakaroon ng disability. Kaya kasabay ng music video series ang kanilang accessibility initiative na Project Love Me Till I'm Me Again. Dito, nais nilang baguhin ang itsura at kultura ng film sets para maging mas accessible ito sa mga taong may disability. Halimbawa na lamang ang mas maigsing shooting days na karaniwang mahigit sa 12 oras. Film sets as a whole, they're structurally not accessible. So it eliminates so many people from becoming filmmakers and really enjoying the art. I think that the biggest one that we made was shorter shooting days. I think our longest day was a 10+1. I don't even think it was a 10+1 actually. I think it was just a 10-hour flat day. Yeah. Which was very short compared to a lot of the sets that I've been on. Bukod dito, nagtayo rin sila ng sensory-friendly room at palaging pinag-uusapan ang kanilang accommodation needs. Hindi lamang mahalaga kay Saldo na maging kinatawan ng mga taong may disability, pero nais din niyang maipakita ang kanyang pagiging Pilipino sa kanyang proyekto. Makikita raw ito sa kanta na Mine na ginawa sa bahay ng kanyang magulang. Makikita mo yung kalat, makikita mo yung mga pictures ni Jesus, makikita mo lahat ng bahay na Pilipinong-Pilipino talaga kasi doon ko na aral kung paano magsulat ng music, kung paano kumanta at napaka-parte ng kultura namin na maging musician. So, importante na kasama din yung pagka-Pilipino ko din sa project namin. Maaasahan ang paglabas ng unang music video ng proyektong Love Me Till I'm Me Again sa Oktubre. Keisha Balatbat, Omni News, Toronto.